So, thank you. Sana. Kaya huwag ninyong alalahanin ang bukas, sabi niya, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Tignan niyo yung sinasabi, no? Ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili, sapat na para ngayon ang kabalisaan sa araw na ito. Kasi minsan tayo, gusto pa natin iisipin yung bukas, sa susunod na linggo, hanggang sa susunod na taon, iniisip na agad-agad natin. Hindi ba pwedeng ngayon pa lang? At ang sabi ng Lord, sapat na para ngayon ang kabalisaan sa bawat araw. Amen? So mga kapatid, no? 4 days na lang, papasok na ang taon 2026. Kapag sumasapit na ang New Year, ano kaya ang naiisip ninyo? Alam ko, maraming pumapasok sa inyong isipan. Ano kaya pumapasok sa inyo? Pag sinabing New Year, anong naiisip ninyo? Bagong taon? Kuya pala, pahinaan mo ng thermostat. Actually, pinahinaan ko na yan eh. Pag-inom pa rin. Ano naiisip nyo kapag pumasok ang New Year? Ha? New Hope. New Hope! Ang gagaling ng mga bata. Narinig nyo na tayo sa akin kahapon eh. Sinabi, dahil tinanong ko kayo eh. Ang gagaling nyo ha. Okay, New Hope. New Year, New Hope siyempre. Bagong taon eh. Alam nyo ba, church, nire-remind na naman na tayo ng ating Panginoon. Na huwag natin ito ng ating isipan o sabi ko sa mga bagay na pansamantala, mga bagay na panandalian, o nakapagpapalayo sa ating relasyon sa Panginoon. Kasi pagdating ng January, ang dami na naman natin iisipin. Pero yung isang bagay na napakahalaga, hindi natin ginagawa. Balik-balik lang yung ating rotation. Parang nung hindi pa ako mananampalataya noon. Paggising ko ng umaga, pupunta ako ng palengke, magtitinda. Pagdating ng gabi, sama-sama na kami ng barkada namin, hagisan namin doon sa kalsada yung pera. Pagka marami na, bibili namin ng alak. Lasing na kami. Uwi, tulog. Paggising ng umaga, magtitinda na naman kami. Yan, hanap buhay. Hindi paggabi. Pagdating naman ng Lunes ng umaga o hapon ng umaga, magtatawagan na kami, pare, saka? Pare, magsimba muna tayo, bawas ng kasalanan. Pupunta kami doon sa dulo ng katedral. Hindi kami pumapasok, doon lang kami sa may buntot ng simbahan. So, pagkatapos doon sa dulo, pagka sinabi ng Father, make the sign of peace. So, kami, ganun-gano na lang kami, oh. Oh, and then, pag-cross namin, uwi na kami. Mamaya mag-isip, saan tayo pare? Ayan, yan na lang, saan tayo? Kung saan kami nakakarating. Patay sindi, tapos namin na yung pinupuntahan. Ganun ang rotation ng buhay namin. Yung mga kasama ko, nagtitinda ay nag-aarap ko yung mga professional naman. Pero ganun ang rotation. Hindi nababago yung buhay namin. Walang goal. Walang pagbabago. Kasi nga, sarili lang namin ang iniintindi namin. Wala kaming pakialam sa Panginoon. Wala kaming pakialam sa lumikha sa amin. Basta kami, masaya kami. Yun lang yun. Pero hindi namin alam na problema palang dinadala namin sa aming sarili. Pag kami namatay, ang patutunguhan na namin ay doon sa impyerno. Pasalamat sa Panginoon dahil gumamit siya ng tao. Ang ginamit ng Lord na tao ay isang pulis na nagpastor. Inimbita niya ako at sinabi niya, mag-Bible study tayo, kuya. Sabi ko, sir, sige na lang, susunod. Puro na lang ganon, hanggang sa ginulit ako ng anak niya. Hanggang sa napa-oo ako. At nung araw na hindi ako nagsisi nung tinanggap ko ang Panginoon, sinukok ang buhay ko. Ako'y umiyak na nakita ko yung pag-ibig ng Diyos. Akala ko, ganito yung buhay ko. Pag ako ay isinilang akong mahirap, mamamatay akong mahirap. Or sabihin na natin, yung bang sarado, kandado, Katolik. Pinanganak akong Katoliko, mamamatay akong Katoliko. Pero binago ng Lord ng aking pananaw nung nakilala ko siya. Binuksan niya ang aking isipan
na talagang merong pagbabago kapag isinuko natin ang buhay natin sa Diyos. Amen? So ngayong umaga po, nawa ang mensaheng ito mga kapatid na ating marinig ay magsisimula na magbago ang ating mga pananaw, mga isipan, o ang ating buhay spiritual sa pagdating ng bagong taon na naman. So ito yung aking title. Many Christians are dying spiritually. Bakit ko ginawa yan? Kasi nga po marami po mga Kristiyano talagang namamatay spiritually. Real talk po tayo. Para nyo po, puro nakasulat lahat yan. Hindi ko na po siya, Ito po yun, Many Christians are dying spiritually, not because they fell into sin. Not because they stopped believing God, but because they slowly replaced God with everything else and called it being busy. Ang daming mga tao busy. Kahit anong tanongin mo, busy. Hindi ko nga po maintindihan Kung tayo ay sumunod na sa Panginoon, alipin na tayo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na tayo alipin ng kaaway o ni Satanas. Dapat hindi makitaan yung busy. Maganda ang busy pero may purpose para sa Lord. Naiintindihan natin mamaya, makikita natin in the long run. So, pag-uusapan natin muna ang word na busy. Ito, tinignan ko po sa ang word na busy at ang pagkaka-explain niya. According to various Bible scholar and biblical teachings, the true meaning of busy is not an inherently negative or positive state, but one of purpose, priority, and balance. Yan ang meaning ng busy. Ano yan? Well, diligence is commended, a frantic, destructive busyness that neglects spiritual life is considered a spiritual danger. May danger po yun. Pag na-neglect natin yung talagang dapat na i-priority natin mga kapatid. So let's say plainly, ito po yan. People don't skip church because they're busy. They skip church because something else became more important. Kita natin? Hindi naman talaga busy. Meron pa talagang mas importante kaya yun ang ginagawa nila. We have time to out. Time to travel. Dami nagta-travel. Time to shop. Time to sleep in. Ang sarap matulog. Di ba, Pastor? Kaya na maaga ni Pastor. Wala pa yatang pas 9 lang yata o 9. Andito na si Pastor. Sabi ko, masarap kasi matulog, Pastor Malamig kaya time to sleep. Ano ba? Time to scroll for hours. Sino yung mahilig magagaganon? Ang daming oras, inuubos. Time to binge show. Ibig sabihin po niyan ay ito po yung manood ng labis. Sobra-sobra ang panunood. Ano pa? Time to walk out. And time to do errands that could waited. Mga gawain na halos hindi na makapaghintay. Ayun. But when it's time to go to the house of God, But when it's time to go to the house of God, ito na po yun. Suddenly, everyone's busy. Real talk po, totoo po ito nangyayari. Mga kapatid. Totoo yan nangyayari pag sinabi po tayo sa gawain ng Lord. Pastor, busy ako. Ito, maririnig na naman yung sa akin to. Kapatid, sa susunod na araw, birthday, punta ka. Anong oras, Pastor? Bilis, di ba? Kahit kung ang birthday nga tapat ng midweek service, imbitahin mo yan, pupunta yan.
Pero kapag walang birthday naman, midweek service, hindi ako pupunta kasi busy siya. Real talk, totoo po ito mga kapatid, hindi ako nagbibiro. Kahit sa may pumuntang simbahan, napakaraming uma-attend ng Sunday, pagdating ng prayer meeting, ilan-ilan na lang. At tayo ay tinawag ng Lord. My temple shall call the house of prayer. Pero bakit ayaw manalangin? Dahil ba pang babae o dahil ba pang kay pastor lang o ano bang prayer? Para sa lahat ito. Kung hindi ka nagpipray, ibig sabihin mahina ka. Hindi mo kailangan ng Diyos. Hindi ka nagpipray. Pero kung ikaw ay mapanalangin tao, malakas ka. Pag pagdating ng pagsubok, malakas ka. Suddenly everyone's busy. Sunday become rest day. Totoo ba hindi? Yung mga kapatid, bakit wala ka kahapon? Magte-text si pastor, oh. Kapatid, ba't wala ka kahapon? Pastor, absent ako eh. Tingnan mo yung sagot, ang galing, no? Wala kahapon, absent ako, pastor. Ginagawang rest day, di ba? Naglalaba. Wala akong masuot, naglalaba. Worship becomes optional. Hello? Optional na lang yan, worship. Service becomes kung kailan free. Pag Sunday service o naman gawain kung kailan free siya, saka lang siya pupunta. We see people wake up early for work. Totoo po ba hindi? Totoo yan. But can't wake up for worship. Maaga gumising para sa trabaho. Ipiprepare lahat para makapasok sa trabaho. Pero pagdating sa worship, ang tagal gumising. Iti-text mo, asan ka na kapatid? On the way na, pastor. Pero nag-BBS pa lang sa bahay. OTW. Pero sa totoo lang, nag-BBS pa lang. Ang tagal naman, ang traffic. Wala naman traffic dito sa Surigao. Real talk lang tayo mga kapatid, no? We see people sacrifice for their hobbies, yung mga gustong-gusto nila na gawin. But have no strength for ministry. Lagi nagbabasketball, nag-gym, malakas. Kahit anong gawin niya, pero wala siyang lakas pagdating sa ministry. Ayan, ang problema natin mga Kristiyano. We see people push through traffic for their entertainment. Hinahabol-habol talaga pagdating sa mga ganyan entertainment. But church is too far. Ang layo ng church. Hello, mga kapatid. May natututunan ba tayo dito sa real talk na to? Marami tayong matututunan dito. Let's be real. Yan. It's not a time issue. Anong issue? It's heart issue. Hindi oras ang problema, kundi puso. Puso ng tao. Kapag maayos ang puso mo, kapag magandang puso mo, magandang relasyon mo sa Panginoon, kahit anong mangyari, umulan man, o bumagyo man yan, umaraw man yan, kahit ano, pupunta ka sa gawain ng Lord kasi nga mahal mo si Lord. Kahit malayo, naalala ko na sa Manila pa ako, ang bahay ko sa Pasig. Ang church namin sa Cubao. Wala man ako sa sakyan. Alam niyo sa Manila nung panahon na yung mata-traffic. Grabe traffic noon. Meron ako multicam tuloy. Meron ako bisikleta, mountain bike. Maaga pa lang, magbibisikleta na ako pero may baon akong damit sa backpack. Saka sapatos. Pagdating ko sa church, pupunta ako ng CR, magpupunas, hindi doon ako magbibilis.
Pag mahal mo si Lord, lahat gagawin mo. Tama po ba? Amen. Ganon din sa inyo mga mahal sa buhay. Kahit ano gagawin ninyo. Pero pagdating kay Lord, bakit lagi siya nauhuli? Hindi nyo magawa yung gusto nyo gawin kay Lord. Bakit? Kasi nga po, hindi maayos ang puso kay Lord. Hindi siyang number one. Mga kapatid, kaya ako sinishare to sa January, first day natin. Yung ating mensahe ay bagong taon, ito yung title, bagong taon dapat siya ang una. Si Lord. Hello? Kaya ako sinishare sa inyo ito ngayon. Dapat po mga kapatid, unahin lagi natin ang Panginoon. Amen? Because you always make time for what matters to you. Kung ano ang mahalaga sa iyo, yun talagang binibigyan mo ng maraming oras. And here's the sharp truth nobody wants to hear. Yan, makinig po tayo Basahin po natin. Tingnan nyo. Many Christians have already left the church, even if they're still attending occasionally. Kahit daw sila ay uma-attend pa rin paminsan-minsan. Paminsan-minsan, pero they already left the church. Pero uma-attend pa rin sila paminsan-minsan. Their heart are gone. Yan, kahit nauupo yan dito. Nakikinig niya, pero ang puso niya malayo talaga. Upo. Malayo sa Lord. Anong sabi dito? Tingnan nyo, their priorities shifted. Nagbago yung kanilang priority. Dati si Lord, nung bago pa lang siya nakakilala sa Lord. Lord, kahit anong gagawin ko, Lord, susunod ako sa iyo, pupunta ako, Lord. Ang ganda ng pangako kay Lord, On fire. On fire, Lord, susunod ako. Kahit saan pupunta si Pastor, sasamahan ko. On fire talaga habang tumatagal ang panahon, nagbago yung shifting niya. Yung on fire niya na-expire. Ano nangyari? On fire na-expire. Ano ba yun? Nagbago ang kanilang prioridad. Their passion died. Yan. Namahiyapang kanilang simbuyo ng damdamin. Nawala ang kanilang sigla o interes. Namatay ang kanilang sigasig. Nawala ang kanilang pagnanasa o namatay ang apoy sa kanilang relasyon sa Diyos. Their passion died. Why? Bakit yan? Their heart are gone, their priorities shifted, their passion died. Why? Bakit? Ito yung sagot. Because the world successfully convince yan. Sorry walang convince them that what they're doing is important. Yun yung nag-aano sa kanila, nagko-convince na ito talaga importante ito. Kaya sila nawawala sa Lord kung ano yung inuuna-una nila. Ano pa? That messenger just this once is harmless. Ako po. That is keeping worship because you're tired is understandable. Pagod ako Kapoy. Bakit wala kahapon? Pastor, kahapoy. Sinabi ko naman sa inyo, huwag niyong babanggitin ang pangihina, ang kapoy, pagod ako. Sa Panginoon, hindi yan pwede. Hindi yan pwede. Sa totoo lang, hindi ka talaga pagod. Meron talagang pagod na tao, makikita mo talaga yan. Okay yan, pero yung mga, hindi yung pagod dyan sa kakaganon ng cellphone. Masakit na yung katawan, nakuha na nga Mag-iingat kayo mga bata, yung lagi kayo nakaganon, hindi balansin. Pag maglalakad na, ganun pa na. Mag-iingat kayo dyan. Nakaupo ka, ganun. Kaya pag tayo, kuba na rin. Ay,
Mga kapatid, hindi biro-biro yan. Kailangan tumayo kayo ng matipuno. Hindi naman kalakihan ng ano, pero ayusin natin. Okay, gandang ganon. Amen? Hallelujah. That serving God can wait. But listen, ito na. But listen, hell will not announce its attack. Hindi yan sasabihin. Ito yun. It simply keep you busy until you slowly walk away from God without noticing. Hindi mo na mamalayan, lalong lumalayo ka na sa Lord kasi busy ka eh. Kapag sinabi ko, kumusta ka din ka-busy ako, pastor, talagang napaka-busy kong tao. Ay, hindi naman tinataas ko yung ating mga PNP, saludo ko yan, si Sir, si Ma'am. O yan. Iyan mga yan, pag duty talaga sila, pero pagka bakante sila ng sabi, umatin sila. Ay, may mga kapatiran tayo, mga kapatid, may mga mananampalataya. Nasanay na eh, paminsan-minsan na eh, pagsalbi kahit na day off, hindi pupunta eh. Kasi masarap matulog. Sarap mamasyal. Sige lang, mamasyal-masyal lang kayo. Sige lang. Eto pa. Busy enough to miss church. Busy enough to avoid ministry. Ayaw talaga. Busy enough to lose your fire. Busy enough that you don't even realize you're backsliding. Yan ang tinatawag na backslide na. Ang hirap ng backslide. Sa sobrang busy nyo, sa sobrang busy natin, sabi ko nga masarap maging busy sa gawain ng Lord. Tingnan niyo po si David, isang halimbawa. Noong kapanahon niya, baka dito, banat doon, banat to, gera dito, gera doon. Eh, nung nagpahinga si David, hindi siya naging busy. Nagpahinga siya. Gusto niya magpahinga. Pagod na rin siguro sa kapakbakan. Pag dating niya doon, sabi natin, dyan yung baba, dito siya sa taas, rooftop. Ang sarap ng lakad ni David. Nagpapahinga eh. Nag-rest day niya eh. Aba nang pag gano'n niya eh. Uy, teka. Ano? Kunin niya muna yung ano niya, telescope. Uy! Teka. Nakita niya si Bathsheba, maliligo. Oh. Eh, relax siya eh. Inatake siya ngayon ng kaaway. Relax, nakita si Bathsheba. Wow! So, anong naisipan niya? Dahil hindi siya busy sa gawain ng Lord, pinasok na ano yung kanyang isipan. Kung ano nung napag-isipan niya. Anong ginawa niya? Pinapunta niya sa front line. Ang asawa ni Bathsheba. Lagay niyo sa front line yan para matepok yung asawa niya. Kabalo. Hindi na pang asawa niya si Bathsheba. Kasi nga hindi siya busy. Kaya mga kapatid, okay lang maging busy tayo sa gawain ng Lord. Amen? Amen. Huwag busy kung ano-ano. Naku po. Mahirap. Tignan niyo po. And the devil laughed. Yan, tumawa kayo si Dabel, si Satanas. Not because he destroy you. Hindi po yun. Hindi po yun. Siya tumatawa. But because he distracted you. Ginugulo ka niya na. Nililito niya na ang isip mo. Yan po yun dahil ginugulo ka na ni Satanas. Yet, when life crashes, when problems suffocate you, when you feel empty, lost, or broken, guess who you run to? Sino na naman ang tatakbuhan mo? Pag nakuha mo yan, when your life crashes, no? Giba na, sira na, no? Crash na, no? When problems suffocate you, ako, hindi ka na makaano. When you feel empty, lost, broken, guess, sino na naman ang tatakbuhan mo? Tama. Si Lord lang. The same God you keep pushing aside because you were busy. Isang tabi. Inisang tabi mo. Diyan ka muna, Lord. Busy ako.
Pero siya pa rin yung pupuntahan mo, siya pa rin yung tatawagan mo. Di ba tayo nahihiya niya? Ginagawa mo na lang siyang ano? Hindi naman yung emergency, SOS. Kung kailangan, sige, si Lord. Pero pag okay ang buhay mo, tabi ka na lang muna, Lord. Pag ganyan ang attitude natin, ini-expect pa ninyo pagpapalain ka ng Lord, ini-expect pa ninyo tutugunin ng Lord ang mga dalangin nyo. Hindi ko sa itinatas ko, pinagmamalaki ko ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Pag may hinihiling ako, binibigay niya. Iwala kayo. Marami na ako pinag-pray ng mga may sakit ako sa mga mahal ko sa buhay. Umiyak ako, Lord. Ikaw ang aking takbuhan, pagalingin mo, Lord, yung aking nandito. Mamaya, magaling na. Pinagmamalaki ko talaga ang Lord. Kasi bawat prayer ko, inihiling niya. Kaya kung may mga may sakit kayo, huwag niyo akong tawagin muna. Dahil pag ako na-pray, mayroong iba. Alam niyo na yun. Pagka prayer ko, narinig niyo, Lord, kayo na po ang bahala, kayo ang may akda ng buhay at kayo rin ang bumabawi. Pagka yung prayer ko, medyo tagilid na yun. Baka papalikin ka na nila. Uwi ka na anak, kukunin niya na. Kaya mag-ingat po tayo. Pero alam niyo po, yung prayer, mabisa yan. Mabisa yan kung maganda ang relasyon mo sa Lord. Hindi yung kung kailangan mo lang si Lord, saka ka tumatakbo. Hello? Hindi ganun. Yung huwag natin pinaglalaro ng Diyos. Actually, hindi man tayo kailangan ng Panginoon eh. Sabi nga, ang Diyos kahit walang tao, Diyos. Pero ang tao walang Diyos, wala. Huwag natin paglulukoy ng Diyos. Maging seryoso na tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Gusto natin ng blessing, gusto natin makuha lahat ng gusto natin, pero unahin natin ang Lord, amen? Unahin natin siya. Seek first the kingdom of God, yan Matthew 6:33. Not fifth, not last, not if I have time. Unahin natin, hindi yung kung may oras ako. Marami ka naman talagang oras, mga kapatid. Dapat lagi natin inuuna ang Lord, amen? So, here's the review. Ito, real talk na naman. So, here's the review. Stop calling yourself too busy for God. Mga kapatid, stop calling yourself too busy for God. When you're fully available for everything else. 24 hours tayong binigyan ng Lord. I-manage natin, divide din natin para magamit natin yung 24 oras na yan. Ako, hindi man ako nakakatulog ng 8 oras eh. Hindi mo ko, ikaw mo, Padre. Nakakatulog ka pa? Ako, hindi na. Siguro yung 5 oras na lang siguro sa isang araw or 4. Hindi na ako nakakatulog ng 8. So, pasalamat kung makatulog ako ng mahaba. Pagka ginanong ko yung mata ko, may muta. Ibig sabihin, napasarap ang tulog ko. Pero pag walang muta, wala. Tulog-tulugan na lang. So, hati-hatiin natin, no? 8 oras. So, may 16 pa. Yung mga nagtatrabaho, 8 oras. O, di may 8 oras pa. Hati-hatiin ninyo. Huwag niyo sabihin, busy kayo na lang lagi. Pagdating sa gawain ng Lord, wala na. Kaya ako sinishare sa inyo ito, mga kapatid. 2026 na naman, 4 na araw na lang. Anong goal natin? Ano yung rotation ng buhay? Meron ba tayong pagbabagong gagawin? O ipapabago natin sa Lord na hindi natin nagawa? O baka babalik na naman tayo sa normal? Dapat magkaroon tayo ng goal, desire na, Lord, use me mightily. Yan ang prayer natin. Lord, gamitin mo ako, Lord. Lord, gamitin mo ako. Huwag kayong patakot. Anong gusto nyo?
Real to. Gamitin kayo ni Lord o gamitin kayo ni Taning? Tahimik kayo. Anong gusto nyo? Gamitin kayo ni Lord or gamitin kayo ni Taning? Gamitin tayo ni Lord. Kaya huwag kayo matakot, bibigyan kayo ng Lord ng power. Napaka-makapangyarihan siya. Pag ginamit ka niya, ipoprovide niya yung needs mo. Huwag kayong matakot. Hello? Huwag kayong matakot. Kung kayo nagtatrabaho, pagtrabaho kayo ng maayos, hindi man kayo nakikita ng mga amo ninyo, ng mga tao, pero si Lord ang nakakita. Pag maganda yung ginagawa mo, i-bless ka ni Lord. Ganon kasimple po yan, mga kapatid. Stop skipping church for reason you'd never dare use for work. Stop treating worship like core. Mga worship. Stop treating ministry like an interruption. Stop treating God as He should be grateful you even show up. Hallelujah. One day, you will stand before Him. Lahat tayo harap. Isang araw, kitang tanan o atubang sa atubangan sa Ginoo. And magsusulit tayo sa Panginoon. Lahat ipagsusulit natin sa Diyos, whether good or bad. Lahat tayo. Lahat ng ginawa natin, ipagsusulit natin sa Kanya. So lahat tayo, magbalik loob tayo sa Panginoon. Hello? Isang encourage to lahat tayo. Hindi na maganda ang sitwasyon ng sanlibutan. Tignan niyo itong Pasko dumaan, ang daming namatay. Sa pagbiyahe nila, na-disgrasya. Meron pa nga lang, sasalubong na nga lang ng Pasko, pero anong nangyari? Namatay. Lahat alos yung sakay ng isang sasakyan. Ganun ang buhay ng tao. Hindi natin matatakasan ang kamatayan, pero kapag tayo ay namatay, na nag-aapoy sa Panginoon, siguradong buhay natin sa langit tayo. Amen? Lahat tayo gusto natin sa langit. Hindi tayo perfecto, hindi madali. Gawin ang pinagagawa ng Lord, pero by the grace of God, kapag tayo ay nasa Kanya, tutulungan tayo ng Lord gawin ang mga bagay-bagay na pinagagawa sa atin. Kaya your excuses won't matter. Darating ang panahon, hindi na yan magmamatter yung excuse mo sa Lord. Like ka nag-i-excuse. Your schedule won't save you. Your business won't matter in eternity. Real talk po yan. Simple lang po yan. Ang gagawin po natin ngayon, serve Him now. Paglingkuran natin ang ating Panginoon. Seek Him now. Hanapin natin siya. And show up now. Magpakita ka. Kamagtago, magpakita ka. Because a faith that is always busy will one day a faith that is completely gone. Yan po yun. People don't skip church because they're busy. People, they skip church because something else. Ano po yun? Became more important. Yun ang ano sa kanila po. They skip church because something else became more important. Mas meron pa silang mas mahalaga. Dito na po ako magko-conclude, mga kapatid. Dito na po ako magko-conclude. Kinuha ko po ito sa Hagay. Chapter 1, verse 7 to 10. Tingnan niyo po ang sabi kay Hagay. This is what the Lord of Heaven Army says. Look at what happening to you.
Sabi sa Haggai 1, verse 10, 17. Now go up into the hills and bring down timber and rebuild my house. Then I will take pleasure in it and be honored, says the Lord. You hope for rich harvest, but they were poor. And when you brought your harvest home, I blew it away. Why? Why? Ito yung sagot. Because my house lies in ruins, says the Lord of Heaven Armies. While all of you are busy building your own fine houses. Abalang-abala kayo, yung houses na tinasabi dyan, yung literal ba na houses, hindi tayo. Tayo yung temple ng Lord, busy tayo sa ating mga sarili. Yan. It's because of you that the heaven withhold the dew and the earth produces no crop. Kaya ngayon mga taong busy. Okay talaga maging busy kung tayo ay laging nasa Panginoon, pagpapalain tayo ng Lord. Pero kung busy kayo na malayo sa Panginoon, huwag kayong mag-expect na i-bless kayo ng Lord. Nalulungkot ang Lord. Ayan o, while all of you are busy building your own fine houses. Balik tayo sa Panginoon. Ibigay natin yung buhay natin sa Lord. Siya ang lumikha nito, siya ang babawi nito, at siya rin may kapangyarihan. Lumayos ng buhay natin, hindi natin kayang baguhin ang ating buhay, ang ating sarili. Lagi ko itong sinasabi, hindi natin kayang baguhin ang buhay natin. Hello? Totoo to dahil experience ko na to. Sinong piling bumago ng buhay ko? Si Lord lang. Hindi mo kayang baguhin ang buhay mo. Andiyan si Tabing. Paano mo babaguhin ang buhay mo? Hadlang ang kanitaring. Hindi ka nga nagpipray, paano mo babaguhin ang buhay mo? Pero si Lord may kapangyarihan bumago ng buhay natin. Ito yung lagi kong sinasabi, ibigay natin sa Lord. Lahat, Lord, baguhin mo ako, baguhin mo ako, baguhin mo ako. Pag yan ang prayer mo, babaguhin ka ng Lord. Lord, gamitin mo ako, Lord, gamitin mo ako, gagamitin ka ni Lord. Kasi prayer mo yan. Hindi yung prayer, Lord, give me, Lord, give me. Wala lang give me, ano, mga dahil, bill mo ako yan. Hindi ganun ang gusto ng Lord, kundi ang prayer mo dapat nakalay na, Lord, gamitin mo yung buhay ko. Gamitin mo yung buhay ko, pagdating ng 2026, Lord, ano man ang hindi ko nagawa noong 2025, yung nakarapat, mga tao, patawarin mo ko, Lord. Gusto ko, Lord, itong 2026, mapasaya ko ang puso mo, Panginoon. Pag yan ang prayer natin, gagawin ni Lord yan. Ang sarap pag napasaya natin ang puso ni Lord. Hello? Hindi mababayaran yan, pero yung contentment, yung kasiyahan mo, at napasaya mo ang Panginoon, i-bless ka lalo ni Lord. Hello? Paggamit natin ang buhay natin sa Lord. Kahit anong klaseng ministry yan, maglinis ka lang ng sahig. Kaya nung Wednesday, may sinabi ako sa mga kapatiran na, dahil ako man yung nag-share ng Wednesday midweek. Ang sabi ko, ito yung magiging motto sana natin. Ganito yung motto natin. Makinig po kayo ha. Ito yung motto natin. Ano ang maitutulong ko sa ating gobyerno? Kaysa naman ano ang makukuha ko sa gobyerno natin? Pangalawa, ano ang maitutulong ko sa church? Hindi yung ano bang makukuha ko sa church. Hindi magandang ano po yan, prinsipyo. Pagpunta mo ng church, ano kayo makukuha ko sa church? Hindi. Ano ang maitutulong ko sa church? Hindi ko sinasabi sa inyo, tulungan nyo si pastor. Ang sinasabi ko, ano bang nakikita ng Lord na nakikita nyo na pinagagawa sa inyo ng Lord? Halimbawa, yung kurtina ni pastor parang luma na yun Pabilihan mo nga ng bago. Bakit lang bang halimbawa? Ay, teka, yung walis ni pastor, yung walis tambo, pangit na, o yung
Mga simpleng bagay, mga kapatid. Meron nga dito dati tayong mga kapatiran na, Pastor, bibili ako ng bago, palitan na natin yung mga luma, yung mga ano. Bibili tayo ng bago, sabi, inalok ako, kapatiran natin yung dati. Sabi ko, wag muna Brad, wag muna. Kasi magagamit pa naman yan. Hindi naman tayo parang yung bang gusto natin lagi bagong-bago. Hindi naman masama bago, pero hindi pa kailangan eh. Okay pa naman eh. Sige, bibili na lang ako ng ano. Oh, yun, mas maganda. Yun ang binili o yun. Yun o, yung ano ng tubig. Kasi gusto niya palitan lahat ito, yung mga gamit. Huwag muna, Brad. Kaya pa yan, maganda pa yan. So, yun ang binili. Nakita natin mga kapatid, si pastor hindi po siya yung parang maluhong pastor. Kung ano yung kailangan in need, yun lang ang gagamitin. Hindi yun ang kailangan. Hindi pwedeng, sige palitan, sige palitan. Kaya mga kapatid, tumayo po tayong lahat. Nais ko po lamang na makita po natin na itong real talk na ito ay mag-alab yung ating mga damdamin po pagdating ng January.